manalangin. Ama namin, kami nagpapasalamat muli sa gabing ito na muli niyo kami binigyan ng pagkakataon na kami makapagbulay-bulay ng iyong salita. Hiling namin ang banal na Espiritu na siyang gumabay sa amin. At Lord, ang iyong dakilang pangalan lang siyang maitaas. Patawad, Panginoon, sa aming mga kakulangan, kahinaan, at hinihiling namin na ang kaliwanagan ay hindi manggaling sa inyo. Ito ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo ay nasa 1 John chapter 2 verse 29. Tapos sa chapter 3 verse 10. So sabi, if you know that He is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of Him. How great is the love the Father has lavished on us that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Everyone who has this hope in Him purifies himself, just as He is pure. Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. But you know that He appeared so that He might take away our sins. And in Him is no sin. No one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Dear children, do not let anyone lead you astray. He who does what is right is righteous, just as He is righteous. He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. No one who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in him. He cannot go on sinning, because he has been born of God. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not a child of God. Neither is anyone who does not love his brother. Yan. So dito makikita natin na yung pagtetest sa pagiging isang tunay na anak ng Diyos ay patuloy na nakikita natin sa narrative o dun sa sulat ni Apostol Juan. At dito ngayon is yung test kung paano natin malaman na tayo nga ay mga anak ng Diyos. So sabi niya, if you know that He is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of Him. Yeah. So, dito makikita natin na kay Apostol Juan, sinasabi nga niya to be born of God and to become His child means to accept as the standard for Christian conduct the Father's righteousness as revealed through the Son. So, dito natin makikita na yung standard ng pagiging sabi nga anak ng Diyos ay una natin makikita sa katwiran ng Ama na Kanya namang ipinamala sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Yan. So sabi dyan, isa sa mga command ng ating Panginoon is the command to love, which also becomes now the test
para ngayon ma-distinguish kung totoo nga ba na tayo ay, sabi nga, anak ng Diyos. So, yung mga gumagawa ng matuwid, yung gumagawa ng tama, sila ay mga anak ng Diyos. So, yung pagpapakita natin ng kabutihan, yung ating mga kilos, galaw, salita, okay? Hindi po yan yung kondisyon, okay, ng pagiging born again or pagiging anak ng Diyos, kundi yan yung consequence. Yan yung kumbaga kahihinatnan. Ang isang taong nagsasabing siya ay Kristiyano, siya ay anak ng Diyos, malalaman mo na siya ay tunay na anak ng Diyos sa kanyang ipinapakita sa kanyang buhay. Okay? Sa kanyang conduct, kanyang behavior, kanyang kumbaga karakter. Yan. On the other hand, sa kabilang banda ay ito namang mga opponents ng opponents ni Apostol Juan. Sila ay naniniwala rin na sila ay born again. Okay? Pero sa kanila, hindi na nila kinakailangan na maipakita pa ito sa kanilang mga buhay, kung hindi, sabi nga, ito ay sa pamamagitan ng kung ano ang meron sila, gaya nitong mga bulaang mga ngaral. Sinasabi nga nila na sila daw ay merong kakaibang pangitain at kaalaman na binigay sa kanila ng Diyos at sila lamang ang nakakaalam. Okay? Pero hindi yun ang ating kumbaga hindi yun yung gustong ipakita sa atin dito ni Apostol Juan. Ang gusto ipakita ni Apostol Juan dito is that kailangan, kung ikaw sinasabi mong anak ka nga ng Diyos, ikay isang born again, kaya pinanganak kang muli, ay makikita ito sa iyong ethical at moral standard. Okay? Kasi maraming nagsasabi sila ay born again pero walang proof, walang evidence sa kanilang buhay. Ang makikita mo ay kabaligtaran gaya nito mga bulang mga ngaral. Sabi nila, dahil sila ay meron ng tinatawag na esoteric knowledge, yung kanila ay kumbaga hindi na dapat sila isasama pa. Kaya't sila mismo nire-reject nila na si Jesus ay nagkatawang tao. Okay. At sa kanila, kung sila man ay galit sa kanilang kapwa-tao, lalo na sa kanilang mga kasama sa loob ng iglesia, sa mga kapatiran, okay, okay lang yun. At saka, kung sila ay hindi makikipag-fellowship o makikisama sa komunidad ng mga mananampalataya, ay okay din yun. At the same time, kanilang dinideny yung commandment to love the brethren. Ayan. So, dito natin makikita na talaga nung panahon ni Apostol Juan ay may mga ganitong klase na nakapasok sa loob ng iglesia. Sila ay makasarili, sila ay mapilit sa kanilang kagustuhan at gusto nila na mahatak ang marami sa kanilang katuruan at kaalaman. Pero sabi nga, doon pa lang sa pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa mananampalataya ay wala na sila. Kaya yan. Kaya dito ngayon, makikita natin, sinasabi niya sa chapter 3 verse 1, how great is the love the Father has lavished on us, that
that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Okay? So yung salitang born of Him or born of God ay tuturo lang sa atin nung ginawa ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagsugo ng kanyang bugtong na anak dito sa mundong ibabaw na to para tayo ay iligtas. Dahil doon pa lang makikita na natin, pinakita ng Ama kung gaano niya kamahal ang kanyang mga hinirang, kanyang mga nilikha. Dito makikita natin sa krus ng Kalbaryo ang pagpapakita ng pag-ibig na yan ng Diyos. Kaya nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." So yung kanyang pagbibigay ng kanyang kaisa-isang anak ay wala pong kondisyon. Walang sinasabi na gumawa ka muna ng mabuti, ikaw ay magbago, maging masunurin ka muna, sundin mo mga utos ng Diyos. Walang ganon, kundi talagang walang kondisyon na matay ang ating Panginoon. Pero pag now na siya'y namatay na, binigay na niya ang kanyang buhay, at nalaman natin ang kaligtasan natin ay sa kanyang ginawa at hindi sa ating mga mabubuting gawa o hindi natin maidagdag sa ating pananampalataya yung ating mabubuting gawa. Pero sabi nga, ang ebidensya na tunay kang anak ng Diyos ay dahil sa may pagbabagong nangyari sa iyo. Kaya nga sabi, ang mga mananampalataya, sila ay mga anak ng Diyos. Binibigyan tayo ng babala ni Apostol Juan na ang mundo na ating kinagagalawan, ang mga tao na nasa paligid natin, ang mga unbelievers, hindi po nila tayo ma-recognize. Hindi rin sila makarelate sa atin. Kaya't marami silang mga katanungan or tayo'y kanilang nire-ridicule, kinukutya, sinasabi tayo'y mga panatiko, o ano ba nakain ninyo, bakit kayo ganyan? Kasi nga totoo na ang mga kinasihan lang ng banal na spirito ang siya makakaintindi nito. Kaya hindi dapat tayo ma-surprise kung sakasakali man na hindi tayo maintindihan ng mga nasa paligid natin. Maging sila man ay mga mahal natin sa buhay, mga anak natin, mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anakan, mga kaibigan. Kasi nga, unless ang banal na spirito ang siyang kumilos sa kanilang mga puso, ay hindi rin nila mararamdaman or maipapaliwanag ang mga nangyari sa atin. Tayo lang makakaintindi niyan kasi nga tinanggal na ng Diyos yung ating pagkabulag na inilagay ng dyablo sa ating mga mata at sa kanyang pagharang para hindi natin makita ang liwanag o ang katotohanan na nasa Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya nga ang isang hindi mananampalataya, wala siyang desire para magbasa ng Bible. Wala siyang desire para siya'y lumago. Yung iba gusto lang, ay magsisimba na lang ako. Makikinig lang ako sa sinasabi nung nasa harap. Kung siya man ay pari, pastor, or ministro. Sa kanya ay okay na yon. At least nagampanan niya ng kanyang obligasyon sa pagpasok sa loob ng iglesia. Pero sa tunay na mananampalataya ay hindi po iyan. Okay? Bagkus gusto niyang lumago, kaya gusto niya ngayon mag-aral ng
ng salita ng Diyos. Kaya nga tayo nagba-Bible study. Kasi doon lang tayo lalago. Doon lang tayo magkakaroon ng tunay na kaalaman at dunong patungkol nga sa Ebanghelyo ng Panginoon at sa mga kataga na ating nababasa sa Biblia. Kaya nga sabi, yan ang isa sa mga tema sa mismong Gospel of John. Okay? Na yung failure ng mundo para makilala nila ang Diyos. Dahil kahit anong gawin nila para kilalanin ang Diyos, hindi nila makikilala unless ang banal na Espiritu ang siyang magbukas ng kanilang mga mata at kanilang isipan para makita nila ang katotohanan. Kasi napakadami na nagbasa ng Biblia, nababasa na nila yung mga katagang nandun, pero bakit wala pa rin? Kasi nga unless, sabi nga, the Holy Spirit works upon you, unless the Son of God resides in you, sabihin, mananahan ang Diyos sa iyo, hindi mo siya maintindihan. Ika'y iikot lang sa isang relihiyon na akala mo tama na yung sinasamahan. Kaya sabi nga, lahat ng mga nasa mundo, sila ay nabubuhay sa kadiliman. Hindi sila makapunta sa liwanag bagkus kanila pa itong kinasusuklaman. Okay? Galit sila sa liwanag. Kaya nga kung sila'y kumilos ay sa kadiliman. Kaya marami mga masasamang tao sa gabi gumagawa ng karumal-dumal ng mga krimen kasi nga ayaw nilang malantad ang kanilang gawain sa liwanag. Pero sabi nga, yung iyong pagiging parte sa mundo is also a matter of your choice. Pinili mo yan eh. Hindi mo pwedeng isisi sa Diyos na, Lord, hindi mo ako kinasihan eh. Hindi mo ako tinawag eh. Yes, andun ang Diyos, soberano siya at siyang namimili. Pero choice din natin kung gusto nating manatili doon sa sitwasyon na kung saan tayo ay patuloy na nasa kadiliman. Bakit? Kasi nga ayaw ng mga nasa mundo, yung mga hindi mananampalataya, na i-acknowledge nila ang Diyos sa kanilang mga puso. Kaya nga napakarami ng mga atheists ngayon eh. Bakit? Kasi nagduda sila, lumaki silang mga sabi-sabi nila sa isang Christian family kuno-kuno, pero nung sila'y lumaki at dahil sa internet, nakabasa ng kung ano mga bagay-bagay at nakita nila, ay, hindi na ako naniniwala sa Diyos, hindi na ako naniniwala kay Jesus kasi ito yung nabasa ko. So choice nila yon. Pinili nila na maging bulag sila. Dahil kala nila hindi totoo ang mga katagang ito. Kaya nga ang mga mananampalataya, sabi nga, ay lagi tayong dapat maging handa na tayo ay i-hate ng mundo. At very unpleasant kapag may galit ang mundo sa atin. But ultimately, sabi nga, it should reassure us as members of the community of faith or being believers na tayo naman ay mahal ng Diyos. May nagmamahal sa atin. Kung ang mundo hindi tayo mahal, mahal tayo ng Diyos. Which is far more important than the world's hatred. Yan. So now, sabi nga, so tayo ngayon ay mga anak ng Diyos, dito pa lang sa mundong ibabaw na ito, pero yung unveiling na yan, yung pagpapakilala niyan sa ating identity, ay magkakaroon ng katuparan o ng completion kapag ka-reveal na ang Panginoong Hesus sa lahat ng mga tao. Kaya't magugulat na lang ang mga tao sa panahon na yon.
And they will beat their hearts and they will say, ay, siya pala yun. Siya pala yun, hindi ko siya kinilala. Pero sabi nga, huli na ang lahat. Hindi ko siya tinanggap sa buhay ko. Huli na ang lahat. Pero sa mga mananampalataya, ay umpisa pa lang yon ng masagana at masaya at makabuluhang buhay na magpakailanman. Buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi, itong mystery na ito, may sinasabi dyan na mystery sa verse 2. Okay? Sabi nga dyan, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known, but we know that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Meaning to say, kung ano ang nangyari sa ating Panginoon, matapos siya na mabuhay sa sa libingan, okay, na may ikatlong araw, siya ay meron ng tinatawag na glorified body. Sabi nga, tayo rin ay magkakaroon nitong maluwalhating katawan na kung saan ay wala ng kamatayan at mangyayari yan sa hinaharap. At sabi nga, makikita natin siya, sabi nga, but we know that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Ayan. Kaya sabi nga, lahat ng merong pag-asa sa ating Panginoong Hesus, na tayo gusto nating maging kawangis ng ating Panginoon. Hindi tayo magiging Diyos, okay? Never will we become God. Ito yung isang maling turo din sa mga ilang bulaang mga ngaral. Dahil sabi nga, kung sinasabi raw na ang Diyos, siya ang nagligtas sa atin, therefore, kung tayo ay kawangis ng Diyos, then therefore tayo ay Diyos. Yan ang sinasabi ni Creflo Dollar. Isa yan sa mga nagtuturo nitong mga ganitong klase ng maling katuruan. Isa rin si Joyce Meyer na nagsasabi that we are little gods. Yung babaeng sikat na nagtuturo sa mga kababaihan at mga ibang kalalakihan sa kanyang mga speaking engagement. I don't call it a church precisely because I do not accept or believe that she is a pastor. At the same time, yung kanyang mga turo ay sablay. Okay? So siya ay nagpakasasa, nagpakayaman, malamansyon ng bahay, may sariling runway mula sa kanyang tahanan para sa kanyang private jet. At ganun din sina Kenneth Copeland, isa sa pinakamayaman, if not the most, the richest false pastor in the world. Ay ganun din ang turo. Kaya tayo mag-iingat sa mga ganyan. At yan ang binibigay sa atin ni Apostol Juan, na tayo maging maingat at mabigyan ng babala sa mga ganitong klase ng mga nagtuturo. So, sabi nga, tayo na mga may pag-asa sa ating Panginoon, we are committing now ourselves to Him, and by doing so, sabi nga, tayo ngayon ay umiiwas sa paggawa ng kasalanan. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo magkakasala, hindi na tayo mahulog sa kasalanan, pero we are keeping ourselves from falling into sin or from the temptations that the devil, the world, and sin itself will present us, sabi nga. Kaya nga, ang pattern ng ating Panginoon nung siya'y bumaba dito sa lupa, ang siya nating ehemplo para sa mga mananampalataya. Dahil nagkatawang tao ang Panginoon, ginapi niya ang dyablo, ginamit niya ang salita ng Diyos. Sabi nga niya, it is written. Ilang beses, 3 beses siyang nirebuke si Satan sa salitang it is written. Meaning to say, nasusulat sa salita ng Diyos. Yun lang ang ating panglaban sa dyablo. Okay?
Kaya sabi nga dito ngayon sa verse 4, everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. So ngayon pinapakita ni Apostol Juan, ano itong sin at ano itong lawlessness. Kung tutuusin, parehas lang naman po itong dalawang ito. Pero dito, binibigyan ng, kumbaga ng comparison ni Apostol Juan. Okay. Sa kanya, yung sin was used to describe the transgression of the law. Yung hindi pagsunod doon sa batas ng Diyos. Yung pagbe-break sa mga kautusan ng Diyos. So, hindi pagsunod. Lawlessness, dinidefine naman na yung sin is as rebellion against God. Yung ating pagre-rebelde sa Diyos. At makikita natin ito, may ko-connect natin ito sa rebellion na ginawa ni Satanas doon pa lang sa una pa man, sabi nga. Okay? Ang tinutukoy niyan is nung time na siya ay nagrebelde sa Diyos at siya ay tinapon sa lupa at doon pa lang sa Genesis, makita natin kung paano niya tinempt si Eva at pati si Adan ay napasama at sila ay nahulog sa kasalanan. Okay. Yan. But you know that He appeared so that He might take away our sins, and in Him is no sin. Yan sabi niya sa verse 5. Ibig sabihin, nung nagpakita ang ating Panginoon, pumasok ang salita at ang salitang yan ay nagkatawang tao. Pumasok po sa history ng sanlibutan. Para nang sa ganun ay tanggalin ang kasalanan na siyang humahawak sa mga tao. Okay. Yan ang unang makikita nating ginawa ng ating Panginoon. Pangalawa ay ang buhay mismo ng ating Panginoon kung siya'y narito sa lupa. Namuhay siya ng walang kasalanan. Okay. Kaya siya lang ang may kakayanan para wasakin ang gawa ng dyablo at ang isang tao para siya ay tumigil sa kanyang kasalanan o sa kanyang pagkakasala. Ang Panginoong Hesus lang ang kayang gumawa yan. Walang iba. At hindi mo kaya on your own. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Kahit anong gawin mong kabutihan, sasablay at sasablay ka. Kaya't bumaba na rito ang Panginoon. Para nang sa ganon, ay kanyang akuin na ang lahat ng yan para ikaw ngayon ay kanyang ipresenta sa kanyang Ama na ikaw ngayon ay matuwid sa harap ng Diyos. Kaya't makikita natin si Jesus lang dahil ang kanyang nature, siya ay galing sa eternidad, siya ay walang kasalanan, nung siya ay hindi pa pumaparito, at nang siya ay pumarito in the flesh, wala pa rin siya kasalanan, at yung kanyang eternal na posisyon na anak ng Diyos, ay masasabi natin na talagang hindi siya propeta lamang, hindi siya mabuting mangangaral o rabay, hindi siya isang anghel, kundi siya ay anak ng Diyos, meaning to say, siya ay Diyos. Ang Diyos na nagkatawang tao. So, no one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Kung sinasabi mo na ikaw ay anak na ng Diyos, then ibig sabihin, kung ikay dati gumagawa ng kasalanan, titigil ka sa paggawa ng kasalanan sapagkat makukonvict ka sa kasalanan mo. Hindi ka nagagawa noon. Pero kung ikay gumagawa pa rin, ibig sabihin, hindi mo talaga siya kilala pa. Hindi ka pa niya anak.
Okay? Hindi ka pa niya kinasihan ng kanyang banal na spirito. So therefore, ikaw ay isa pa ring hindi mananampalataya o unbeliever. Kasi ganito po yung mga opponents ng mga ni Apostol Juan. Na sinasabi nga na wala sa kanila yung tinatawag na pamumuhay ng matuwid. Bagkus sa kanila, tama na kanilang tinanggap, maaaring sa kanilang bibig, na si Jesus ay Panginoon. Pero pagdating sa kanilang mga testimonya o buhay, ay hindi makikitaan, kaya't sabi nga, hindi po ganito ang isang taong binago ng Diyos. Kaya't sabi nga, mangyayari lang yan kapag si Kristo ay nasa iyo. Kaya nga sa verse 7, andyan yung babala. Dear children, do not let anyone lead you astray. He who does what is right is righteous just as he is righteous. So, kung ikaw ay sinasabi mong matuwid na at ikaw ay anak ng Diyos, then ipamalas mo yan, ipakita mo yan. Hindi lang sa bibig, kundi sa iyong buhay. Yan. At sabi dyan sa verse 8, He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. So makikita natin na inumpisahan ni Apostol Juan yung pagpapakita ng kasalanan, kung gaano ito kamakasalanan, yung tinatawag na sinfulness of sin. It is lawlessness. It is rebellion against God. Tapos, kanya ngayon sinundan ito na sabi, itong mga kasalanan ito o lawlessness ay incompatible ito kay Kristo. Hindi pwede na kay Kristo ka pero gumagawa ka pa rin ng mga bagay-bagay na hindi sinasangayunan ni Kristo. Kaya nga siya ay nagpakita para tanggalin niya na ang mga kasalanan ito. And then, hindi rin ito compatible sa mga namumuhay para kay Kristo. Sabi nga, no one who lives in Him keeps on sinning. Okay? So dito ngayon makikita natin yung diabolic nature ng kasalanan. Ano ibig sabihin dito? Na ang pinaka-source ng kasalanan ito ay walang iba kundi ang dyablo. Na siya mismo, in the beginning, ay gumagawa na ng kasalanan. Ay nagkakasala na. Kaya't sabi nga, nagpakita ang anak ng Diyos para kanyang wasakin ang gawa ng dyablo. So makikita natin na nagkakaroon ng pag-aaway ang Diyos at ang dyablo. At hindi sila maaaring magkabati sapagkat ang Diyos ay sa katwiran, ang dyablo naman ay sa kasamaan. Kaya't sabi nga sa puso ng Diyos, ang commitment niya ay ang pag-rescue sa tao, ang pagliligtas sa tao mula sa mga kamay ng dyablo, mula sa pagkabulag ng marami sa dyablo. At sabi nga, nagawa na nito, nawasakin ang gawa ng kaaway sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang bugtong na anak, na siyang napako sa krus para sa kasalanan ng marami.
Kaya't ang mga nagpapatuloy sa paggawa ng masama, sila ay mga anak ng dyablo, sila ay mga sinungaling, they are called, sabi nga dito, seducers. So they are indeed proving themselves to be children of sin and children of the devil. Yan sabi niya sa verse 10. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not a child of God. Neither is anyone who does not love his brother. Ayan. So, kapag ikay nasa Panginoon na, you are now removed from the life sa kamunduhan, sa buhay sa kamunduhan, or yung buhay na ikaw ay under sa kapangyarihan ni Satanas. So paano natin makikita ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo? Sabi nga, kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, ng tama, then ikaw ay anak ng Diyos. Pero kapag ikaw ay hindi gumagawa ng tama, wala kang pagmamahal sa iyong kapatid sa pananampalataya, then ibig sabihin, ikaw ay anak ng dyablo. Kaya dahil sinasabi nga, di ba, God is love. And if God lives in us, and we in Him, then yung ating pagmamahal sa ating mga kapatiran ay isang magiging ekspresyon ng ating pagiging matuwid. Okay? Lalabas at lalabas yan. Kaya nga sa loob ng iglesia, nandun ang pagmamahalan sa mga kapatiran. Ang pagiging matuwid at ang pag-ibig ay hindi mo pwedeng paghiwalayin. Bakit? Dahil yan ay karakter ng Diyos. At yan ay kanyang ipinamalas nung si Kristo ay bumaba dito sa lupa. Sa kanyang buhay ay kanyang ipinakita ito. Sa kanyang pangangaral at sa kanyang pagtungo dun sa krus ng Kalbaryo. So, sinasabi ko muli, hindi ibig sabihin na tayo ay perfect na, hindi na tayo magkakamali pa, hindi tayo mahulog sa kasalanan. Pero sabi nga, kapag tayo man ay nahulog sa kasalanan, tayo ay humihingi kagad ng patawad. At sabi nga, meron tayong tagapamagitan. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya ang pumapagitna sa atin. Okay? So, sabi nga, bandang huli, pinakita, sabi nga, na isa sa mga ebidensya na tayo nga ay anak ng Diyos ay ating pagmamahal na pinapakita sa ating mga kapatiran sa iglesia. And I hope and pray na magawa talaga natin ito. Hindi lang tayo, kumbaga, pumapasok sa iglesia para lang sa pansariling interes, kundi para sa interes din ng mas nakakarami. Kaya't maluwalhati ang Diyos, purihin siya. Dito na tayo magtatapos. Magandang gabi po sa inyong lahat.